Pabor ang Philippine National Police na ibaba ang edad ng criminal liability sa 12 anyos kasunod ng pamaril ng dalawang menor de edad sa isang paaralan sa Tacloban City. Bukas naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bisitahin ang batas tungkol dito. Ayon sa Malacanang, ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Kasunod ng pamamaril ng dalawang menor de edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagresulta sa pagkasawi ng tatlong katao, nabuhay ang usapin sa kung dapat bang babaan ang edad para sa criminal liability. Bukas sa panukalang yan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Wala pa pong napag-uusapan tungkol sa edad, pero ang sabi nga natin, kung ano man ang maibibigay na version ng Kongreso, at titignan po yan ng Pangulo, pero sa ating pagkakaalam, yes, open ang Pangulo kung mabababa man ang edad po. Pero kung ang Philippine National Police ang tatanungin, dapat itong itakda na sa 12 taong gulang. Lalo't pababa na raw kasi ng pababa ang edad ng mga kabataang gumagawa ng krimen. We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan din po naman kung may acted with discernment, di ba? Hindi mo naman kumbaga arbitrarily na kasama na kagad sila. Titignan pa rin naman po kung alam naman po nila ang kanilang ginagawa. Makatwiran yan ayon sa Malacanang, lalo't tila nagagamit kasi ang batas ng ilang mga menor de edad na lisensya para gumawa ng krimen dahil batid nilang hindi sila mapapanagot sa batas. Nakikita po natin na pag sinabi natin ay hindi ka naman makakasuhan, mas malakas yung loob nila na gumawa ng hindi maganda. So ito naman po ay hindi lang sa gobyerno dapat manggaling, kundi pati sa mga magulang, sa mga guardian, sa mga guro, kung paano natin din ihuhubog ang ating mga kabataan. Lalong-lalo na ngayon na talagang medyo mararahas yung napapanood natin sa social media. So tulong-tulong po talaga lahat para mas agapayan natin ang mga kabataan. Sinabi rin ng Malacanang na dapat mapag-aralan ang pag-amyenda sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Depende na lamang daw yan sa bersyon na makikita ng Pangulo. Kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Bukas din si Pangulong Marcos Jr. sa pag-ban sa mga online game na may marahas na content na kinahuhumalingan ng mga kabataan. Lalo't batay sa report na ang mga ito umano ang nakaimpluwensya sa dalawang estudyante na namaril. Na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na maban sa Pilipinas. So maganda pong mungkahiyan at sana makagawa agad ng batas at open po ang Pangulo sa ganyang mga panukala. Sa tingin po natin, kahit hindi na po kausapin ng mga mababatas dahil sa nangyari pong ito, ay mabilisan din sila magbabalangkas ng batas para po maisakatuparan ito. Sabi naman ng palasyo na kailangan ng karagdagang pondo para sa panukalang makapaglagay ng mga well-trained na security guards sa mga eskwelahan. Sinalag din ng palasyo ang tirada ni VP Sara na resulta ang insidente ng kakulangan ng gobyerno sa pagkalap ng intelligence. May mga pagkakataon po na hindi maiiwasan ng mga ganitong sitwasyon, especially sa pangyayaring ito, mga estudyante, mga minor de edad, hindi terorista. At sa susunod sana, bago magbigay ng pamimintas at paninira ang Vice Presidente, itanong niyo sa kanya ano ang kanyang suhestyon. Kenneth Pasyente para sa Bayan.